Itutuloy pa rin ng grupong Manibela ang nakatakdang tigil pasada sa Lunes, October 16. Ayon sa National President nito na si Mar Valbuena, unang magtitipon-tipon sa UP Diliman ang mga makikilahok sa transport strike para magsagawa ng programa bandang alas 7 ng umaga. Pagkatapos nito ay tutulak sila sa LTFRB Central Office sa East Avenue, Quezon City para doon naman ihambalang ang kanilang mga tradisyonal na jeep at mga lampag ng busina. Kasabay nito mayroon ding mga magtitipon sa Mendiola sa Maynila mula sa kanilang hanay sa southern part ng Metro Manila. Ayon kay Valbuena, inaasahan na nasa 1,000 unit ng mga tradisyonal na jeep sa NCR ang makikiisa sa protesta bukod pa ang nasa mga probinsya. Patuloy na iginigiit ng mga ito na suspindihin muna ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program at muling pag-aralan ang mga panuntunan na nakapaloob dito. Ayon sa Manibela, balak nilang palawigin ng 1 linggo ang isasagawang transport strike. So yung tigil pasada po, dire-diretso po ito kung hanggang saan abutin yung aming sikmura ng gutom. Pwede pong mangyari na buong linggo talaga. Yun po kasi ang originally na gusto naming gawin, 1 linggo talagang tigil pasada. Samantala, nagsagawa na ng interagency meeting ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa contingency plan kasabay ng tigil pasada. Magsasagawa ang MMDA ng single dispatch sa mga asset o sasakyan ng mga LGU at mga barangay. Ipopwesto ang mga ito sa mga strategic areas para mabilis na magamit ng mga pasahero na posibleng ma-stranded sa biyahe. Ayon sa MMDA, nasa higit 20 mga sasakyan naman nila ang magagamit para umasiste sa mga pasahero sa araw ng transport strike. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.